Nais ko pong buksan po natin ang ating mga dalang Biblia in the book of 1 Corinthians chapter 13. This is a very popular text or verse na paulit-ulit ito nating nababasa o kaya sa reading. Nais ko po magbasahin o lumundag po tayo in verse 11. 1 Corinthians 13 verse 11. At gusto ko pong basahin ito sa Tagalog version. Ang sabi niya po dito, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal ng bata sapagkat kasalukuyan, asal bata, sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Verse 13, kaya't ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Atin naman bubuksan ang ating mga Biblia in 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 to 3. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Chapter 1, verse 2 to 3. Sabi niya po dito sa Tagalog din, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay kasama kayo sa aming mga dalangin. Verse 3, binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos Ama ang inyong gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. So sa umaga pong ito, nais ko pong magsalita sa inyo patungkol sa paksa na God is love and it's all about love. Kung atin pong titignan, uyahambing po itong dalawang verses na ito na binanggit ni Apostol Pablo, okay, is talking about the three elements. Okay. Faith, hope, and love. Subalit sa magkaibang iglesia, sa Thessalonica at saka sa mga taga-Corinto. Okay? At ang sabi niya po tungkol sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 to 3. Okay? Yung kanyang ang tawag dito, yung kanyang pagsambulan o yung kanyang opening statement sa mga taga-Thessalonica. Masasabi natin na ito ay isang pag-i-encourage o kaya naman pagsasabi ng sige, patuloy nyo yung ginagawa ninyo about your faith, about your hope, about your love. Yun yung makikita natin dito sa ating binasa. At ang sabi po nung 1 Thessalonians chapter 13, okay, in the latter part, in verse 13, na very popular na po sa atin, na kailangan daw po natin mag-abide sa tatlong bagay na ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig.
Subalit, ang sabi ng Apostol Pablo, na paulit-ulit at makailang beses na po natin itong narinig. But the greatest of them all is love. Amen. Amen. So dito po sa chapter 13, o kaya sa 1 Corinthians, masasabi po natin that this is about love. Okay? Actually, ang 1 Corinthians, kilala po sa the book of love. Okay? Particularly chapter 13. Okay? The love chapter, sabi pa nga po ng iba. Kapagka ito nga po ay patungkol sa pag-ibig. Okay? So, but we really have to read, okay, and remember na yung pagsabi o yung pagbanggit ni Apostol Pablo patungkol sa pag-ibig na ito, it did not happen in the early part of his writing to the Corinthians. Umabot pa ng chapter 13. Okay? For that whole chapter 15 of 1 Corinthians, bago niya nabanggit ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Whereas dito po sa 1 Thessalonians, makikita natin at the very beginning of his writings ay nabanggit niya na po. Okay? Ang patungkol dito sa pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Okay. So kung atin pong titignan, okay, masasabi natin na si Apostle Pablo, he is celebrating, okay, yung love, yung hope, nung peace ng mga taga-Thessalonica. Kaya sabi niya, keep it up. Inaalala namin yung mga pag-ibig ninyo, yung mga kahirapan ninyo, yung pag-asa ninyo na dulot ng inyong pananampalataya kay Kristo. But if we are going to compare it again to another book that he has written for the Corinthians, Paul was identifying their lack of love and encouraging them to grow up. So nakikita po natin yung pagkakaiba. So sa sulat niya sa mga taga-Thessalonica, bukod tanging napapansin o kaya naman ito ay patuloy pong binibigyan ng emphasis ni Apostol Pablo na napakasaya niya na ang mga taga-Thessalonica ay namumuhay sa tatlong bagay na ito. Pero pagdating po sa mga taga-Corinto, okay, ang sinasabi po niya, you have to grow up in love. You have to grow up in love. Amen. Amen. So, the Corinthian church had a lot of growing up to do. Imagine, it took him how many chapters bago niya masabi ang mga bagay nito. Before the love chapter arrives in chapter 13, Paul addressed several evidences that this church, okay, the church of Corinthians, to address the lack of genuine love. Kulang sila ng pag-ibig. Kaya nga po kung ating babalikan yung the book of Corinthians, from the very first chapter, okay, napakarami po itong verses na ito na sinulat ko. Yung iba hindi ko na po babasahin, sasabihin ko na lang po sa inyo. Ang sabi niya po dito in 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Okay? Hanggang 17. And even chapter 3 verse 1 to 23. Paul is talking about, okay, yung faction na meron sa kanila sa iglesia ng Corinto. Kaya nga po, ano sabi niya doon? Nag-aaway-away sila. Okay. So we read in 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Hindi ko na po babasahin ng lahat, subalit
Babasahin ko po ang ilan. Sabi niya po dito, mga kapatid, sabi niya po sa Pablo, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na magkaisa kayong lahat. Na walang hidwaang mamamagitan sa inyo, sa halip, magkaisa kayo sa isip at sa layunin. So imagine, ito po ang sinasabi niya sa mga taga-Korinto. And when we go, okay, sa mga susunod pang talata at verses ng the same book, the book of Corinthians, chapter 1 still, and verse 18, he's now talking about yung mga Kristiyano sa Korinto na kung saan they base, okay, or they depend on the worldly wisdom. They seek status of human wisdom over God's wisdom. Ito, napansin niya ito sa mga taga-Korinto. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 20 to 21. Dulog-dagan ko na lamang po yung iba. Basahin na lamang po natin sa ating mga tahanan. At ano ngayon ang kabuluhan ng marunong ng mga tagapagturo ng kautusan at ng kahusayan sa debate sa panahon ito? Hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sapagkat sa karunungan ng Diyos hindi ninyo ipinahintulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas binabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinangangaral ng mabuting balita na naayon sa iba ay kamangmangan. So if we read the entire chapter, we will see na dito iba't iba ang pangangaral ni Apostol Pablo sa kanila. Okay? Andoon yung una po natin nabasa, yung kanilang pagkatalo-talo. Dito naman po yung kanilang pagdepende sa mga karunungan ng mundo. And later on, malalaman po natin kung bakit ganito ang mga taga-Korinto. Ano pa po? In chapter 5 of 1 Corinthians still, verse 1 to 13, and chapter 6, verse 12 to 20, numerate ko na lamang po dahil sabi ko nga po napakalami. Ano pa po ang napapansin ni Apostol Pablo? Na ang mga taga-Korinto, they're talking about or they have the interest. O kung hindi naman interest po, ang mga taga-Korinto, they are sexual immoral. They are immoral. They are allowing incense and other forms of immorality without rebuking them. Pinapahingulutan lamang nila ito. Ano po sabi niya dito in 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 2 na lamang pong babasahin ko. May nagbalita sa akin na mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng sexual na immoralidad. This is the church of Corinth. At kung babasahin din po natin yung 1 Corinthians chapter 6 verse 17, beginning from verse 17, we see kung ano po ang kalalagayan ng mga taga-Korinto. Ano pa po ang napansin ni Apostol Pablo? Na bukod sa sila ay nagtatalo-talo, andun din po yung kanilang problema na gusto nilang isakdal isakdal. Ano po ang isakdal? Kasuhan, parang gano'n. Kasuhan yung mga kapwa nila mga Kristiyano. Imagine that. We read that in 1 Corinthians chapter 6, verse 1 to 8. Okay? Taking a fellow believer to secular courts instead of resolving conflicts in their church. Mismo nag-aaway-aaway na nga, gusto pa nilang isakdal ang bawat isa sa kanila. Imbis na sana ay pag-usapan po nila. Take note, ito ay magkakapatid sa iglesia.
Ano pa ho? Isa rin po sa napansin ni Apostol Pablo sa kanila, they're abusing their freedom. Ina-abuse nila yung kanilang kalayaan. Na bagamat binigyan sila ng kalayaan ng Diyos, ito naman po ay ginagawa nila na excuse para sila ay magkasala o udyukin ang iba sa pagkakasala. We also read that in 1 Corinthians chapter 6, verse 12 to 20. And also in chapter 8, verse 1 to 13. And chapter 10, verse 10 to 23. Verse 23. Napakarami po. Okay? They are using their liberty for selfishly without regard for others. Ito na yung kanilang kalayaan na para bagang ito ang kanilang excuse para sa kanilang mga pangsariling kalayapan o kasiyahan. Minsan, hindi mo ba? It also happens among us. Sabi niya po dito, gusto kong basahin in 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Maaring may nagsasabi sa inyo, pwede kong gawin ang kahit ano, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Kaya kahit pwede kong gawin ang kahit ano, hindi ako magpapaalitin dito. Yung kanilang kalayaan, ginagamit nila para ano, i-gratify yung kanilang mga laman. Ano pa ho? Nakakaharap problema ng mga problema na rin no? After chapter 6, we go to chapter 7. Ano naman ang napansin ng Apostol Pablo sa chapter 7? O sa mga taga-Korinto na sinulat niya sa chapter 7? Yung kanilang marital problems. Imagine, may mga marital problems sa mga taga-Corinthians. Nakukonfuse sila, paano pag ganito? Paano Apostol Pablo kapag naghiwalay na kami, anong gagawin ko? To the point na si Apostol Pablo nagbigay na ng sabi niya, ito, opinion ko na lamang ito. Hindi na ito utos ng Diyos. Kapag kayo nag-asawa kayo na hindi mananampalataya, hindi mo kailangang hiwalayan ang iyong asawa, babae, o kaya naman lalaki. Pwede pakita mo yung buhay ni Kristo, sabi niya. Bakit? Dumating siya sa punto gano'n. Kasi he is encouraging the believer. Di ba nga? Siya ang nagsulat na hindi dapat tayo pakiayon sa mga hindi mananampalataya. And yet, to the point, dumating na siya sa ganitong punto na, o sige, kapag nakipag-asawa ka sa hindi mananampalataya, huwag mo naman siyang hiwalayan. Bagkus ipakita mo upang sa kayo, gawin mo siya, sabi ng Apostle Pablo. But he is the same apostle who wrote that we should not be equally yoked to unbeliever. Tama ba? So nakita niya napakaraming problema ng mga taga-Korinto. Ano pa ho? In chapter 11 naman. Sorry, 7 tayo. 8 naman. 8. Oh, sa 8. Ano naman po ang problema nila? Chapter 8 verse 1 to 13. It's all about their false worship and idolatry. Imagine, they are Christians. They are believers and yet they are adulterers. They are worshiping false religion and false God. They even participate in pagan practices. Nagtatalo-talo sila sa mga iba't ibang mga pananaw. Amen. And when we go to chapter 11, ano po makikita natin dito? Dito na pumasok yung dapat ang mga babae ay hindi daw magsasalita sa pulpito, mangangaral. Why? Bakit kasabi ng Apostol Pablo ito? Dahil nga sa mga taga-Korinto na napaka-disorganized nila. And even yung pagbibigay, actually it was mentioned here.
Kaya nga po maganda basahin po natin ito sa ating tahanan. Ibibigay ko na lamang po ibang mga teksto. But let's read from very first chapter of 1 Corinthians, chapter 1. Makikita natin dito yung mga iba't ibang uri ng mga katangian ng mga taga-Korinto. At mamaya makikita po natin kung bakit sila ganito. And also we read in the same chapter 11, yung kanilang pag-aabuso sa, ang tawag dito, yung sa Lord's Supper, o pakikipagsalo sa banal na hapunan ng Diyos. Because this is sacred thing. Na nag-uunahan sila, hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang pakikisalo sa Diyos. Now, the question, ano po mapapansin natin sa lahat ng mga sinabi natin? What do all these things share in common? Ano po mapapansin natin? They all lack love. Kaya sila humahantong sa mga bagay na ito because they don't have love. Kaya nga in chapter 13, ano pong sabi niya? Yung binasa po natin, the greatest of all is love. They are all rooted in self-centeredness instead of being in God and others concerned. Kaya nga po, pag titingnan natin, it also happens sa ating mga ulo. Kung atin pong mapagtatanto lamang, bakit tayo minsan nagkukulang sa maraming bagay o sa ilang bagay? It's because of lack of love. Sa ating mga tahanan, mula sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga trabaho, sa ating pakikipagsalamuha sa ibang tao, sa ating iglesia, all of these things. Kaya kung minsan hindi natin nagagawa na maayos sapagkat kulang tayo ng pag-ibig. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, the greatest thing of all is love. We indulge ourselves to sin, to sexual immorality, to pride, to grumbling. Ano pa po yung mga pinagtatanungan ng mga taga-Korinto, yung pakikipagtalo nila sa mga prinsipyo, ng mga pagan practices, lahat yan. They argue about it because they lack of love. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po ng pag-ibig. At mababasa po natin yan in 1 Corinthians chapter 13. Kung atin kung babalikan yung talatang iyon, o yung tinatawag na chapter of love, or love chapter. Ano po yung sabi niya in verse 1, 2, and 3 ng chapter 13? Makapagsasalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiyan na kumakaligpag. Kung ako man ay may kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng liwanag, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng maalala ng malalaking pananampalataya na ano ba't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman ako pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ilagay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala din akong mapapala. Paul is reminding us that love is the greatest thing of all. Ang pag-ibig ang pinakamataas sa lahat. And he wants the Church of Corinthians, okay, to turn the ship to the right place. Kaya nga pagdating sa chapter 7, chapter 13, sabi niya,
ito ang gagawin niya. The greatest of all is love. Ngayon, ang tanong, bakit pag-ibig? You might ask and you might wonder, bakit ang pag-ibig? Alam niyo po, sa lahat ng, kung ating babasahin, from cover to cover ang salita ng Diyos, throughout the Bible, God's Word emphasizes love as the defining characteristic of His nature. The foundation of His commandments and the highest calling for His people. Love is the motive behind all the creation na ating po mababasa. The essence of God's relationship with humanity, it's all about love. Maging ang ginawa niya sa krus, alam naman natin, it's all about love. So the question is, why love? Why love? Sabi ni Apostol Pablo, the greatest of all is love. Now there's still hanging. There's still a question hanging. Why love? Kung ating pong titignan, God elevates love, okay, throughout the Scripture. Ito yung pinakamataas kung ating pong susurihin lamang po ang salita ng Diyos. In Matthew chapter 22, verse 34 to 40, alam na po natin itong chapter na ito, o verse na ito. Ano po ito? This speaks about the greatest commandment of the Lord. That to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. It's all about love. The greatest of all is love. Amen. In John chapter 13, verse 34, napakarami po mga talata kung sasabihin ko po ngayon. At kung hindi po natin mabasa, pakiusap ko po, isulat po natin at ating pong balikan sa ating mga tahanan. Ano po ito? In John chapter 13, verse 34, okay, Jesus talks about the new commandment. Okay? The new commandment. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Sino po ang nagsasalita dito? Ang ating Panginoon. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigay kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigay kayo. Imagine the new commandment of God is about love. The old commandment is still about love. Until now, it's all about love. And when we go to verse 15 ng the same chapter, sabi niya po doon, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So how are we going to be recognized? It's about love. Paano tayo malalaman tayo mga Kristyano? It's all about love. Paano malalaman na tayo nagkasunod ni Kristo? It's all about love. Kung walang pag-ibig, they will not recognize us. In Galatians chapter 5, verse 22, alam na rin po natin itong verse ito. The fruit of the Spirit. Ano po yung panimula ng Diyos? The fruit of the Spirit is love. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Self-control. Parang nakalimutan nila ako. Faithfulness. But the very first thing
is love. Why? Bakit love? Because if you read 1 John chapter 4, verse 8, ano pong sabi ng salita ng Diyos? Because God is love. So why about love? Bakit sinasabi ng Apostol Pablo, pag-ibigan tayo, pakilan yung pag-ibig? Nagkakasala kayo dahil kulang kayo ng pag-ibig. Nag-aaway-away kayo, nagtatalo-talo kayo dahil kulang kayo ng pag-ibig. Ibig sabihin dahil kulang tayo sa buhay ni Kristo. And what is the life of Christ? It's love. It's love. Minsan matigas ang ulo natin. Bakit? Because we don't have love. Kulang tayo ng pag-ibig. Nagsasapawan tayo, nagmamalakihan tayo, nagmamataas tayo. Ang iniibig lang natin, yung kaibig-ibig kapag masamang tao, hindi natin iniibig. Why? Because we don't have love. And the Apostle Paul says, go to that path. And what is that path? Love. Love. Because love is the greatest of all. Oo nga naman, napakadaling sabihin, Kristiyano ka. Oo nga naman, napakadaling sabihin, I am affiliated in any church. But look at the world now. Every says they believe in God. But they don't have love. Naalala ko, sabi ko, doon sa mga nabanggit ko kanina, pati yung pagkakalo, sabi ng Apostol Pablo, sa totoo sila, karapat dapat akong hindi na makinabang, kundi mabahagian ng inyong tata mo. Pero sabi niya, wag na lang. Mas gusto ko pang magutom, ang sabi niya doon. Chapter 8 po yata, o chapter 7. Para lamang gawin ko na lang ito dahil di ko ako tinagot. Di ko ako tinawag ng Diyos, ang sabi niya. Kahit magutom na ako, mamatay ako, sabi niya. Why? Kasi nagtatalo-talo sila sa Korinto. Siguro napapaisip na sila, bibigay kami sa inyo, tapos ano saan yung gagamitin. And this happens in many churches. Ang pera at kaban ng Diyos sa kaban ng tao na pupunta. Kaya ulit-ulitin ko nga po ito eh. Napagpapala ako talaga sa mga naituro sa akin sa iglesia nito. Dahil kahit kailan po, noon hanggang ngayon, at magpakailanman, hindi ko nasakulan ng mga tumatay. At gaya ng itinuro sa amin, sa atin, alam ko ito rin ang sabi ng Apostol Pablo. Na kung maaari, sabi niya nga, bakit hindi ba kailangan na yung nag-aalaga ng kambing, sabi niya ba doon? Hindi ba kailangan na makinabang din siya doon sa kanyang pag-aalaga sa kambing na yun? Inihambing niya lamang po yun, itinulad niya lamang po yun sa mga bagay na pinag-aawa-awayan ng mga taga-Korinto. Pero hindi na, sabi niya. Hindi na, kahit mamatay na ako, gagawin ko ito dahil dito ako tinawag ng Diyos. Ito ang sabi ng Pablo. Kaya masasabi natin si Apostol Pablo talagang siya ay isa sa mga advocate ng sacrifice sa mga disipulo ng Diyos. So God elevates love to the highest place all across the Scripture. And Paul says it again here, the greatest of all is love. The greatest of all is love. When Paul wrote this to the Church of Corinthians, now iintindihan po ni Apostol Pablo na napakaraming mga issues sa mga iglesia. At isa lamang po ang mga ito sa mga kanyang mga nabanggit. Katulad ng mga kasalanan nila, mga selfish desires nila. Okay? Yung kanyang problema, yung mga factions nila. Imagine sa church. Ano ho?
Nagkakaroon ng kambi-kambi, siguro, gaya kang nakikita. And this is not only about the Church of Christians. Alam natin, nangyayari ito sa maraming iglesia. Kung hindi man sa lahat ng iglesia. Napakaraming mga setbacks ng mga churches. Even during that time. And still, now. Subalit, ang paalala ng ating Panginoong Kristo. All of these things are happening because of lack of love. Lahat ito ay nangyayari dahil sa walang pag-ibig. So the only solution, yung mga sexual immorality nila, yung mga pride nila, yung kanilang mga pagiging pagan practicers, ano ba ho, lahat ng mga bagay na yun, ang solution lamang po sa bagay na ito ay ang pag-ibig sa Diyos at sa tao. We go back to the greatest commandment. Kaya nga, we have to ask ourselves, if we are being indulged in those kinds of sin, or even we have that attitude of grumbling, o yung mga pagkakaroon namin ng pagpapaksyon-paksyon, o minsan hindi tayo, alam nyo, hindi tayo magtagumpay sa ating mga laman, we have to ask ourselves, why? Because the answer to all these problems is lack of love. That's why we have to go back to that. Kailangan po natin manumbalik. Okay? Sa bagay na yun. In order for us to be established again. Okay? Alam niyo po, if we lack love, okay, our impact to witnessing is also being affected. O nga naman, paano ka magiging patutuo sa mga tao kung wala kang pag-ibig? Amen. Yung vision natin, vision ng Diyos sa atin. Why? Because the vision of the Lord is so great sa atin. Yung may pangsarili tayong plano. Yes. Subalit alam natin, ang pinakamagandang plano ay ang plano ng Diyos sa atin. But if we lack love, yung plano ng Diyos na yun, yung vision ng Diyos na yun, okay, ay naapektuhan. Naapektuhan. Okay? So love clearly matters to God. Hello? Love clearly matters to God. Paul knew that a return to genuine love would transform this church. Hindi siya pag-asa. Hindi naman nag-give up si Apostol Pablo sa mga Corinthians eh. Bagamat ganun ang kanilang attitude, tao minsan magkakanya, give up yan pag nakita niya, grabe itong mga ito. Iwan ko na kayo. Ganun siguro yung mga ibang pastor, pag nakita nila, grabe yung kasalanan o kaya yung pagkakampi-kampihan o kaya naguluhan sa iglesia, bakit iwan na lang ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos? Pero si Apostol Pablo, sabi niya, no, the missing key is the genuine love. We can fix all of these things through the love of God. So, ang solution po ay ang pag-ibig. Na ang pag-ibig na ito, if it is carried out to the church, this will become, okay, the catalyst. Alam niyo po ang ibig sabihin ng catalyst? Sa science, sa chemistry po kasi ang catalyst, ito po yung isang substance na kapag nilagay mo, ito yung magpapaspeed up nung reaction ng isang bagay. Okay? Kapag i-illustrate po natin yan, o gagawin po natin yung metaphor sa ating bilang mga tao, if we have that love, it will be the catalyst upang sa ngayon, okay, mas speed up yung transformation ng tao. Ang ating buhay. The reason why we are not being changed is because we lack love. Kulang tayo ng pag-ibig. Kaya kung
Dahil kulang tayo ng pag-ibig. Minsan kung bakit tayo bumibigay sa ating mga salita ng ating laman, it's because we love love. Again, it's all about love. Because God is love. Love really matters to God. Love will be the impact that will be created in this world. Kaya, sa mundong ito, kaya magulo. Magulo ang mundo dahil kulang ng pag-ibig. Meron ng isang kantang, sabi nga doon sa isang word song na where is the love? Bakit? Kasi, kung titingnan natin, talaga naman ang tao, minsan pa mapapaibabaw na yung pag-ibig nila. Bakit po? Kasi sa tao, mamahalin ka niya, kapag nakikita nila, makukuha sila sa'yo, may pakinabang ka sa kanila. O kung mabait ka sa kanila, but later on, kapag nakagawa ka ng masama sa kanila, minsan di na nila makalimutan niya. Sasabihin pa nila, pagkatapos kong naging mabait sa'yo, ganito ang isusumbat ko sa akin. Kaya nga, ang ginawa ni Kristo sa atin, ay napakagandang ilustrasyon para maunawaan natin what is this love all about. Ang ginawa ng Kristo sa atin, alam natin yan. Pero minsan hindi tayo nagiging reflection nung ginawa ng Diyos. Why? Because the love of God is so much. Yung ginawa ng pag-ibig sa atin, nung tutuusin, hindi natin deserve. And yet, He loved us. Even when we are yet sinners. He first loved us. Kaya nga po kung tayo po ay nagkakaroon ng mga problema, we should ask ourselves. And also, I'm telling you, we should be desperate, okay, in God's love. We should be desperate in Christ's love or in God's love. Na kung saan ang ating buhay, kailangan po makuha tayo, mapuno tayo ng pag-ibig ni Kristo. Every corner of our hearts must be love. Every spaces that you have in your heart must be love. And if this is the case, it will be a catalyst upang una, tayo ay mabago ang ating mga tahanan, mabago ang mga nakakasalamuhan natin, mabago ang ating mga sitwasyon. Because the answer is all about God. Amen. Amen. So dito po sa binasa po natin in 1 Corinthians chapter 1 verse 1 to 3. We can say that love is nothing if it's not an action. Buo din na lang po natin summarize natin. Na kapag walang pag-ibig o hindi action, hindi kumikilos ang iyong pag-ibig, hindi siya nagmamatter, hindi mo nasasagawa yung pag-ibig na yun, ay walang pagod. Loveless action is nothing. Take note. Loveless action. Hindi lamang about love, ha? It's an action. It must be an action. Why? Because again, let's go back to the premise. It's easy to say, I love you. Where is the action?
Where is the action? That's why loveless action is nothing. Kailangan po na yung pag-ibig nakikita, isinasagawa, isinasapamuhay. Lahat po tayo dito, kailangan po natin ng pag-ibig. Lahat po tayo dito, we agree that love is important. That love is the greatest of all because God is love. But we have to make sure that this love is working and it's taking an action in our life. Kumikilos, naisasag ang pamuhay natin yung pag-ibig na yun. Okay. Because God is love. Amen? At tingnan po natin. We know that God is love. Amen. Pero tingnan niyo po. O tingnan po natin. Kung hindi ipinakita ng Diyos ang pag-ibig, would we know what is love? Would we know the greatest love that ever shown in this world? Through that cross? No. He can always say, I love you. Binuo kita. Pero imagine, God, what God has done to show or to manifest the true love that He has for the world. He is to come down in this earth and sacrifice Himself. And if we read in 1 John chapter 4 verse 8, yung palitan, yung preceding verses, sabi niya doon, whoever does not love does not know God. Whosoever does not love does not know God. So you do not know or you do not need to say, I know God. Hindi mo na kailangan sabihin, alam ko ang Diyos, kilala ko ang Diyos, may relasyon ako sa Diyos. Hindi mo na kailangan. All you have to do is show love. Because if you show love, you love God and you know God. Hallelujah. Alam niyo po, bawat isa sa atin, sabi ko nga, napakarami pong mga suliranin, mga problema, minsan yung mga bagay na pinagdadaanan natin sa loob ng tahanan, sa ating mga trabaho, up to here in the church. We see a lot of problems. But I find that the solution to all of this is no other than love. Our love for God. Even our service. Ang ating ating mga ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi niya, kung walang pag-ibig, kahit na magawa ko lahat ng ito. Kahit makapag-preach ako, sabi niya. Kahit makapagpalayas pa ako ng demonyo. Lahat ng magawa ko, if without love, I am not. Wala akong silbi. Walang kabuluhan. That's the equal of it. Without love, walang silbi lahat yung ginagawa natin. That's why we have to ask ourselves, where is the love of God in our hearts? As we do things for Him, do we do it for love? Or do we do it for the sake of our name, for the sake of our reputation? Bakit? Bakit natin ginagawa? Yung mga responsibilidad natin, halimbawa, sa ating mga tahanan, sa ating mga anak, we raise them up properly. That's good. But without love, it will be nothing. Sabi ng salita ng Diyos.
tayo ay makapagsasabi na kung minsan dito po tayo nasusubo. Yung ating kapulungan sa pag-ibig. Kaya nga tayo minsan nakakapag-react. Kaya nga kung minsan tayo ay nagtatalo-talo. Kaya nga kung minsan hindi natin nagagawa ng maayos yung mga dapat natin gawin. Dahil hindi natin namamalayan yung po pala, yung nawawala o nababawasan sa atin. Hindi ba kapag pulong-pulo tayo ng pag-ibig ng Diyos? We all have that strength. Minsan, very enthusiastic pa tayo na gawin ng isang bagay. And yet, pag nakikita po natin, just look at how we serve God. Hindi nyo ba? Kapag tinatamlay na tayo, ay, bumabagyo, hindi na ako pumunta ng church. Ay, Lord, ito na lang yung pera ko, hindi ko na ibibigay sa'yo. Lahat affected. Why? Because we lack love. But if we only have that love for God, because God is love, we don't even complain. Lord, I will give this to you because I love you. Lord, I will serve you because I love you. Kahit walang kapalit, kahit napapagalitan ako, kahit papagalitan ako ng nanay at tatay ko. Sino po dito, dati, yung mga tinakadalan ng mga magulang, marami tayong narinig na patotoo. Yung mga ganun, inaabangan sila ng mga magulang nila. And yet, hindi sila mapigilan. Why? Because of that great love for God. Pero nung nawala ng love, ang dami natin excuses. Ang dami ng hadlang. Tayo naman nagpapahadlang. Oo nga, kasi pag narap. Why? Because we don't love. If only people will have that love for God, a genuine love for God, we would say, talagang this will be the catalyst. Upang sa gayon, mabago ang mga bagay, sitwasyon, tao ng ating mga buhay. That's why go back to your first love, ang sabi nga, ng salita ng Panginoon in Revelation sa kanyang sinulat sa mga Ephesians kaya sa mga taga-Ephesus. Go back to your first love. Because the love is the greatest of all. Because God is love. This is Jesus. Siya ito eh. Bakit kailangan natin pumunta doon? Kasi si Kristo ito. He did not just say God's love, He showed it. Pinakita niya ito. Kaya nga po, masasabi natin ng ating Panginoon Kristo, He is the greatest example of love. Kasi hindi niya lamang sinabi. Actually, hindi niya pa nga. Pag minsan makikita natin, hindi man niya sinabing that is the greatest example of love. Pero we know. We know. John 3:16, sabi nga, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. He so loved us. And we have to have that love. Upang sa gayon magawa po natin ang mga bagay. This will be the catalyst. Upang ma-speed up, pa-transform tayo yung ating mga isipan. Kung tayo ay nai-indulge tayo sa kasalanan, let's go back to love. Kung tayo po ay nagtatalo-talo, kung nanihina tayo, nagtumatamlay tayo sa paglilingkod sa Diyos, let's go back to that love. Because the only solution is no other than love. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Maraming salamat po. We worship you and we give you glory. Tumilos ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Hayaan mo po na
Hindi lamang po namin maramdaman ang pag-ibig na iyon, kundi mapuno kami ng pag-ibig. Kung sino ka, O Diyos, you being the love, ang siyang tunay na kailangan namin. If we love Lord, hindi namin magagawa yung mga bagay na yun. We will not be even please you. Apart from that love, Lord, that you require. Hayaan mo, Panginoon, na kumilos ito sa aming puso sa bagay ito. Maranasan namin, Panginoon, that you are calling us to love you more than anything else. And to love the people around us as we love ourselves. Thank you for that love, Lord. That working love that you have done on the cross. Hayaan mo, Panginoon, na mas lalo pa ito na kumilos po sa aming mga puso at sa aming buhay. Ng aming mga puso, ang aming mga isipan, ay hanapin ng Diyos ang pag-ibig na ito. We will pursue for it. We need love, Lord God. We need love. The greatest of all. Thank you, Jesus. Thank you, God. Yes, O God. Panginoon, kilala mo po ang bawat sa amin. And if we love us, punuin mo ang aming mga puso ng pag-ibig na ito. Ang pag-ibig, O Diyos, na nakikita mo sa aming mga gawa. That how we show love to people around us. Lord, this is what matters to you. The love that is working. The love that is working. Yes. Kung paano mo ito ipinakita, isinagawa, ay nais mo na ito ay maging makita din po sa amin mga puso. Kaya naman, Panginoon, punuin mo po ang aming mga puso. We want to pursue that love. We want to pursue that love, Lord, which will be the catalyst for us to be changed, for us to be transformed, for us, Lord, to be renewed, for us, Lord, to be revived. Panginoon, hayaan mo ng pag-ibig na yun ay hanapin ng bawat isa sa amin. Yes, Lord. That we will not be settled, Lord, sa kung ano ang kalalagayan ng aming mga buhay. Yes, So sometimes, Lord, it's okay to lack love in our hearts. Kung masan, Lord, pinapabayaan namin na ito ay nakawin ng kaaway. Subalit, Lord, maghayaan na ito ay mangyari sa amin. Na mawala yung pag-ibig na yun. Because that love, Lord, is so much important upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyo. Upang kami, Lord, ay maging karapat-dapat sa iyo. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na ang bawat araw ay patuloy namin, O Diyos, na gawin na paghahanap para sa iyong pag-ibig. Tulungan mo po kami. Saan man po kami pumupunta, ano man po ang aming ginagawa. Let the love flow in us. Let the love grow in us. And let that love fill our hearts. Fill our lives. Day and night. Every minute.
Huwag mo hayaan, Lord, na lampasan kami ng mga araw na wala kaming pinapakita sa tingin na nanggagaling sa iyo. Let that love grow in us. Amen. Let that love grow sa aming mga puso at sa aming mga puso. Maraming salamat. Yes, Lord. Hallelujah. Pinupuli ka namin. Hayaan mo po. Yes. Tulungan mo po kami. Sa araw-araw. Yes, Lord. Yes. Na maging daluyan ng buhay mo. That love, Lord, is your life. Amen. Because that is who you are. We thank you, Lord. And we give you glory. In Jesus'